According to American Society for Tropical Medicine and Hygiene, 30 minutes lang daw, pwede nang mamatay yung nakagat ng Philippine Cobra. Pero, yung nakakamatay na kamandag, siya rin yung ginagamit na sangkap na gamot or antivenin para labanan ng kamandag at mabuhay yung natuklaw ng cobra. Ang pakay kasi natin dito, dahil sa kakulangan ng antivenin sa buong Pilipinas, ninais namin pumunta dito sa Kabikulan. Ang target natin, makakolekta tayo ng 100 ml na venom. Ito, makakagawa ito ng 400 ampules ng antivenin. Na-excite ako dahil first time, I'm going to feature a Philippine Cobra in the wild. This means we'll have to catch them and kailangan ko rin ma-experience kung paano mag-track sa kanila. At hindi lang yun, ako mismo yung mag-extract. Nandito tayo ngayon sa RITM or yung Research Institute for Tropical Medicine dahil ibibrief tayo ni Dr. Fidel Malbas na siya yung in charge ng sa mga venomous snakes. Do you find the Philippine Cobra as a very aggressive venomous snake? As I think my study na from the Stanford University Medical School na one of the Most venomous snakes in the parang naglalaro sa mga 5 to 7 most venomous in the world. The extractor should know how to handle it properly and how to extract the venom from that snakes. Kasi baka siya pang mas nakagat. Nalaman natin na may shortage pala ng antivenin sa buong Pilipinas. Kaya bago kami pumunta doon sa field, nanghiram lang kami ng 2 venom dahil ito na lang yung natitira doon sa RITM. Ito na yung pakay natin, pagpunta natin doon sa Kamsur para makagawa ng antivenin. Ito yung life-saving na gamot para masagip natin mabuhay ng mga nakakagat nating mga kapatid. Pumunta tayo ngayon sa Camarines Sur dahil ito yung isa sa mga pinakamaraming population ng Philippine Cobra. At dito, marami din mga nagiging biktima ng mga cobra bites. Itong Camarines Sur, sikat siya sa production ng rice. Ito yung perfect habitat ng Philippine Cobra. Dry, may matataas na lugar, at maraming pagkain dito tulad ng mga rice field rats. Yan yung pangunahing pagkain ng Philippine Cobra. Noong isang taon, 36 na tao ang namatay dahil sa snake bite. At ayon ito doon sa Provincial Hospital ng Camarines Sur. Pinuntahan kaagad namin yung isang lugar doon sa Kamsur, yung Libmanan. Makikipag-interact tayo sa community at pupuntahan natin yung mga naging biktima ng cobra bites. Si Jeric, 3 taon na ang nakaraan nang matuklaw ng Philippine Cobra. Saan ka nakagat? Nasa may release ka ba yan? Sa kalsada. Anong oras yun? Mga alas 7 po ng gabi. Alas 7 ng gabi. Nasa gitna siya ng karsada. Madilim. Dito kasi sa mga baryo, ang pinaka-inaasahan sa mga tuka ng ahas yung magtatambal. Ito yung nakasagip kina Jeric. So, nandito tayo ngayon sa isang tahanan kung saan may pamilya na meron silang kamag-anak na nakagat ng Philippine Cobra at namatay. Nung gabi po yun, nakain kami ng hapunan. Opo. Mamaya, lumuwas siya. Yung malawan, maiyak na lang siya. Nag-iyak na. Tinanong ko ngayon, kako na ano ka? Parang gumaganon niya ako, kinagat ako na ng daga. Yung doon sa paa. Daga ang pagkakaalam niya. Ang pagkakaalam niya. Yung pala ahas na pala yun. Ilang salita na lang, nawala na. Ganun kabilis. Madali. Parang nakakuha kaagad sa puso niya yung kamandag ng ahas. Pagdala ko pa naman sa ospital, sa Naga. Oo.
pagdating doon, wala na. Wala na rin. Wala na rin. Kaya nga kailangan ng simulan ang pangungulekta ng kamandag ng Philippine Cobra para gawing antivenin na sasagip sa buhay ng mga natuklaw. First day namin sa field, maghahanap na kami ng cobra. Yung expectations ko doon, ayaw kong ipaasa yung sarili namin na maraming hanapin kasi this is the wild. Na-meet ko yung snake hunters, magkakapatid dito, no? Si Ariel, si Arnold, si Virgilio at saka si Nato. Namana nila itong skills na ito ng paghahunting ng mga the most venomous snakes in the world. Una namin pinunta ng Minalabak, Camarines Sur. Safety first. Naghanda kami ng boots kasi pag naglalakad ka raw dyan sa bukid, pwedeng may matapakan ka at ang unang matitira ay yung hita mo at yung mga paa mo. Protective eye gear. Kasi itong mga Philippine Cobra na ito, dumudura sila ng mga 3 meters. Ayan. Ito yung ating panghuli sa kanya. Ang purpose pala daw nito, ito, pang sungkit sa loob ng lungga. Putik ang daan dito pero ito daw yung magandang panahon ng paghunt ng mga Philippine Cobras dahil lumalabas sila sa lungga. Kakaulan lang kagabi. Ngayon pag sikat ng araw, gusto nila yung init kasi mga cold-blooded animals nga ito, no? Habang naghanap kami, meron na kami nakikita mga palatandaan. Tulad ng ang dami yung pinagbalatan ng mga Philippine Cobra. Ang lalaki pa. Balat ng cobra. Medyo malaki ito. Ha? Bagong shed lang siya, buong buo. Haba niya siguro mga 1 yarda. We are in the snake pit. Sinusugod natin yung teritoryo nila. Pero para kuha na lang yung kamandag nila. At pakakawalan din naman natin sila. Itong puno ng kawayan, taguan din ng cobra. Doon sila mas madaling tumago. So talagang pag may mga ganitong puno ng kawayan, iingat lang tayo dyan kasi ito yung mga common na tirahan nila. Yun, galing! Yeah, meron dito.